Teacher affects eternity. Kasabihan lang yon. Kasabihan na pinatunayan ng panahon at kasaysayan. Sa dinami-dabi ba naman ng propesyon mapagpipilian, doktor, abogado, inhinyero, pulis, nurse, o maging ang simpleng magtataho, parlolista at driver ng tricycle, lahat yun dumaan sa isang guro. Hindi ko na matandaan kung ilan ang mga naging guro ko pero meron isang tumatak sa isip ko. Yung guro ko sa Filipino, si Ma'am Perlita Santos. Sino bang makakalimot sa kanya? Tinalo pa si Miss Tape ng school bukol sa sobrang pagka-terror. Tingin ko sa kanya parang buwaya na sa anumang oras. Sasapagpangin ka ng walang kalaban-laban. Class, kumuha ng kalahating bahagi ng papel na pahalang. Unang katanungan. Ganun si Ma'am Santos. Laging may sorpresa. Kung paano siya pumasok ng natataranta dahil laging huli ng 5 minuto, gusto niyang mataranta ka rin sa sorpresang quiz niya. Jay, wala ba kayong suklay? Angela, 2 yung plancha namin sa bahay. Ipahiram ko sa iyo yung isa. Pati ba naman personal pananamit ng estudyante, pinakikialaman pa? Magaling naman siya sa signaturang tinuturo niya. Minsan nga lang parang praning, bigla na lang natutulala. At pag may nag-ingay, nambabato ng pambura ng pisara. Wala naman kaming alam tungkol kay ma'am, maliban na byuda siya at may isang anak. Hindi lang naman ako ang asar sa kanya. Marami kami, halos buong klase. Pakiramdam namin kasi sobra na siya kung manghimasok. Tulad na lang nung umabsent ako ng 4 na araw. Napaaway kasi ako. Ayokong pumasok na may black eye. Jay, maiwan ka pagkatapos ng klase. Lagot! Sigurado alam na ni ma'am yun nung nangyari. Sigurado rin na lalabas na naman yung pangil niya. Isama na rin yung sungay at buntot niya. Bukod sa papapagalitan ako, babantaan pa ako ng bibigyan na mababang marka sa pag-uugali. Makahulugan ang tingin sa akin ni ma'am. Hindi ko may paliwanag. Matamlay siya nung hapon na yon. Jay, sumama ka sa akin pagkatapos ng klase. San po ma'am? Sa bahay namin. Nagtataka man pero di na ako nagtanong pa. Naisip ko na baka magpatulong lang siyang magpabuhat ng libro bilang parusa sa mga kalokohan ko. Pagdating sa bahay nila, may nadatnan na akong nakahiga sa pagpag na may kutsyon. Halos kaedad ko pero kakaiba siya. Jay, siya si Marvin, ang anak ko. Meron siyang cerebral palsy. Lahat ng kailangan niya nakadepende sa akin. Hindi niya kayang sarili niya. Nabigla ako sa aking natuklasan. Nagbago sa isang iglap ang tingin ko kay ma'am. Kaya pala lagi siya nagmamadali sa pag-uwi. Kaya pala lagi siyang huli sa klase ng 5 minuto. Kaya pala minsan nakatingin siya sa malayo. Noong mga oras na yon, biglang naging bayani sa paningin ko si ma'am. Sa kabila ng kanyang suliranin at dalanin sa buhay, nagagawa pa ni ma'am na pansinin ang kakulungan ng kanyang mga estudyante. Nasa kabila ng obligasyon sa tahanan, nagagawa niya ang trabaho sa paaralan. Jay, ang pangarap ko sa anak ko, kahit kailan hindi na matutupad. Pero, ang pangarap ko para sa inyo, na mga batang hinuhubog ko, pwede mo bang tuparin para sa akin? Naisip ko na lang na mali palang impresyon ko kay ma'am. Ngayon, malayo na narating ko. Hindi ko alam kung nasa na si ma'am, pero sa puso at isipan ko, mananatili siyang magandang halimbawa at mabuting karanasan.